Parangalan ng pasalubong sa atin ng Philippine Ascals sa kanilang pagbabalik bansa mula sa AFC Challenge Cup na ginanap sa bansang Nepal. Buong pagmamalaki nga nilang ibinida ang mga medalya na nakuha nila sa pagtatapos nila sa ika-3 pwesto sa naturang torneo. Nakatutok live mula sa Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay si Rafi Tima. Rafi? Mike, wala pang pahinga ang Team Ascals mula nang ipinalo nila ang kanilang huling laban sa Nepal kahapon. Pero minarapat na raw nilang agad umuwi naman para ibahagi sa sambayan ng Pilipino ang isa ngayon sa kanilang pinakamalaking panalo. Alas 5 ngayong hapon nang lumapag ang aeroplanong sinakyan ng Philippine Football Team na galing pa sa Cebu. Walang direct flight mula sa Kathmandu, Nepal kung saan ginawa ang AFC Challenge Cup, kaya naman kinailangan pa nilang dumaan sa Bangladesh, Hong Kong at Cebu para agad makarating dito sa Maynila. Pero baliwala daw ang pagod sa 16 na oras na biyahe, maiuwi lang ang 3rd place medal na kanilang napanalunan. Sa kanilang pagharap sa media at ilang fans na sumalubong, magiliw pa nilang hinalikan ang kanilang mga medalya. Bukod sa sambayan ng Pilipino, alay din daw nilang panalo sa mga Ascals na hindi nakasama sa Nepal. Some of those who started the journey with us are not here. Our skipper like Ali Bormeo has an injury. There are some other guys like Anton Del Rosario, Joel Bermejo, Yanti Barsalas. They've been part of this journey, so we also dedicate this particular victory to all of them. It's actually historical because it's the first time that 19th or 20th ranked team has managed to reach the get third place in this tournament. Para marating ang 3rd place finish, tinalo ng Philippine Ascals ang dalawang dating kampiyon ng AFC Challenge Cup na India at Tajikistan. Ang Challenge Cup ang isa sa mga pinakamahalagang football competition sa Asia. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang miyembro ng Philippine team ang pinarangalan ng Golden Boot Award sa pagiging highest scorer sa buong torneo. 6 ang goal na nagawa ni Phil Young Husband sa kabuuan ng kompetisyon. At pag-amin ng Philippine-British striker, alay niya sa kasintahang si Angel Locsin ang sayaw na ginagawa tuwing nakakascore. I was speaking with Angel and she said that I should do something special after the game rather than just hug everyone. So she said to do something, and then and so I dedicated the dance to obviously Angel and then my younger sister Kerry. So. Dahil sa panalo, malaki ang kumpiyansa ni Ascals coach Michael Weiss na magandang tsansa ng Pilipinas sa paparating na Suzuki Cup na sunod daw nilang paghahandaan. With this performance now, we can build up big confidence and then go ahead from there and then have a good chance there also. Laking pasalamat din ni Chief Caligdong sa mga sumuporta sa Ascals. Pero umpisa pa lang daw ito para sa tinagurian ng emerging football team sa rehiyon. Malaking improvement para sa team na ipinakita ng buong team na buong players na makuha yung ganitong Umpisa pa lang ito para sa inyo? Siyempre, umpisa pa lang pero hindi pa tapos yung laban. Keep on fighting for the country na maiba yung... Ang Malacanang ay nagpahati din ng pagbati sa Ascals sa kanilang 3rd place finish, lalo na kay Phil Young Husband na nagkamit nga ng Golden Boot Award. Samantala, agad daw sisimula ng Team Ascals sa paghahanda para sa 2012 Suzuki Cup na magaganap sa Nobyembre hanggang Disyembre sa Thailand at Malaysia. Ito ay sa pamamagitan ng paghahanap ng iba pang malalakas na players para sumuporta sa kasalukuyang mga miyembro. Kung matatandaan, sa Suzuki Cup unang sumikat ang Ascals matapos silang pumasok sa semifinals sa kauna-unahang pagkakataon noong 2010. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.